Pinag-usapan ng buong mundo ang isang makasaysayang pagtatagpo ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky at presidente ng Amerika na si Donald Trump sa Oval Office nitong nagdaang Biyernes na kung saan nangyari ang pagtataasan ng boses ng bawat isa. Maging ang vice presidente ng Amerika ay tumaas na rin ang boses laban kay Zelensky at ang presidente nito na si Donald Trump. Nakikipagsabayan na ring magsalita si Zelensky habang nagsasalita si President Donald Trump. Tinawag ng Amerika na si Zelensky ay disrespectful sa United States of America. Of course, marami din sa mga Amerikano ang tutol na tutol sa inasal ni President Donald Trump sa presidente ng Ukraine. Lalong-lalo na ito ay napanood buong mundo at ayon sa balita, kusang pinalabas si Zelensky ng Oval Office. Ayon sa mga ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang United States of America ay nag-imbita ng presidente ng isang bansa pero sinipa palabas. Lumabas naman agad si Zelensky nang hindi kinain ang pagkain na inihanda sa kanya at nagsagawa ng pahayag at sinagot lahat ng mga sinabi ni President Donald Trump. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Isang napakainit na balita na naman ang ating ihahatid sa inyo. Ngayon ay March 3, 2025 at ang ulat na ating ihahatid sa inyo ay ang mga bagong pahayag ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky at sinagot nito ang mga sinabi ni President Donald Trump habang sila ay nagkaroon ng meeting sa Oval Office nitong nakaraang Biyernes, unang araw ng Marso. Sa araw na yaon, itinuturing ito na makasaysayan sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, ang United States of America ay nag-imbita ng isang presidente gaya ni President Zelensky mismo sa Oval Office. Pero mga kaibigan, habang tumatagal ang usapan, umiinit ng umiinit ang kanilang sitwasyon. Dumating na sa punto na tumaas na ang boses ng Vice President ng Amerika at ng presidente nito na si President Donald Trump laban kay Zelensky. Dumating na rin sa punto na maging si Zelensky ay nakikipagsabayan ng magsalita habang nagsasalita si President Donald Trump at ipinapakita pa ni Zelensky ang kanyang mga pagtutol sa pamamagitan ng mga actions nito, mga gesture ng kanyang kamay at mukha. Lalong-lalo na mga kaibigan, noong sabihin ni President Donald Trump na ang Ukraine ay hinding-hindi mananalo laban sa Russia, nag-ekis ang kilay ni Zelensky nang marinig ito. Isa pa sa mga hindi nagustuhan ni Zelensky noong sabihin ng Vice President ng Amerika na si Vance at ni President Donald Trump na hindi raw marunong magpasalamat itong si Zelensky sa Amerika. Ipinamumukha ni President Donald Trump kay Zelensky na kaya lamang nagkakaroon ng lakas ng loob ang Ukraine na lumaban sa Russia. Ito ay dahil sa suporta ng Amerika. Kung tutuusin, ay talagang wala raw laban ang Ukraine sa Russia. Pero ito ang sinabi ni Zelensky na nagresulta ng pagtaas ng boses ni Trump sapagat tahasang sinabi ni Zelensky na mula pa noong una ay talagang nag-iisa na ang Ukraine sa laban nito laban sa Russia. Sumagot ng pataas na boses si President Donald Trump at sinabi nitong hindi totoo ang sinasabi ni Zelensky sapagat hindi raw nag-iisa ang Ukraine. Ang iba sa mga kagamitan ng Ukraine ay mula sa Amerika. Paano raw sasabihin ni Zelensky na sila ay nag-iisa sa laban nito laban sa Russia? Dapat pa raw magpasalamat si Zelensky. Sinabi rin ni President Donald Trump na ang kinakailangang gawin ni Zelensky ay makipag-ayos sa Russia upang magkaroon na ng kapayapaan sa kanilang lugar. Pero ayon kay Zelensky, matagal na panahon na ang Russia at Ukraine ay merong pinirmahang kasunduan na magkakaroon na ng ceasefire.
Pero binali raw ito ni Putin. Pumasok daw mismo ang puwersa ng Russia sa loob ng Ukraine. Pinagpapasok ang kanilang mga bahay, pinagpapaslang ang maraming mga tao, inangkin ang kanilang mga lupain. Natural lang daw na talagang lalaban si Zelensky dahil nais niyang maprotektahan ang people of Ukraine at ang kanilang lupain. Ngayon, ang mga napanood ng karamihan ay ang mga matitinding sagutang ng magkabilang panig. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan mga kaibigan, bago maganap ang sigawan ay napakaganda pala ng kanilang usapan. Ayon sa ulat ng ABC News, nakalahad dito mga kaibigan na very optimistic at very productive ang pag-uusap ni President Donald Trump at ni President Zelensky. Bago mangyari ang sigawan, nagkaroon pa ng signing ng mineral deal ng Amerika at ng Ukraine. Ito mga kaibigan mismong si Trump ang nagsabi nang hindi pa nagsisimula ang kanilang sigawan. Sinabi ni Trump na matagal niya nang kilala si Zelensky at maganda raw ang kanilang pagkakaibigan. Yan ang kanyang sinabi. Sinabi pa ni President Donald Trump na sa maraming bagay, katuwang ng Amerika ang Ukraine at meron daw silang magandang palitan ng mga plano sa kanilang mga bansa. Kaya naman, mabilis na pumayag si President Zelensky na magkaroon sila ng signing o deal para sa Amerika upang bigyan ng access ang Amerika sa kanilang minerals. At dahil sa mga magagandang sinabi ni President Donald Trump, nagsalita itong si Zelensky. Ayon sa kanya, and I quote, "I hope that this document," tinutukoy nito mga kaibigan ang kanilang deal sa kanilang minerals, "will be the first step to really security guarantees for Ukraine. Our people, our children, count on it. And of course, we count that America will not stop support. Really, for us, it's very important to support and to continue it." Ang tinutukoy nito mga kaibigan, ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Hanggang sa sinabi ni Zelensky na ang Amerika ay kinakailangang tumayo ng mahigpit laban sa Russian President na si Vladimir Putin at tinawag niya itong mamamatay tao at terrorist. At dagdag pa ni Zelensky na maaasahan daw siya ni Trump upang pahintuin si Vladimir Putin sa kanyang ginagawa sa Ukraine. Dito na nag-umpisang sumagot si Trump sa mga pahayag ni Zelensky at sinagot nito ang mga pahayag ni Zelensky laban kay Vladimir Putin. Tahasang sinabi ni President Trump na once makapagpirma na ang Ukraine at Russia ng peace deal, hindi na raw ito gagawing muli ni Vladimir Putin. Dito naman nag-umpisang umekis ang kilay ni Zelensky. Iginigiit ni Trump na kinakailangan ang Ukraine ay makipag-ayos sa Russia. Magkaiba ang pananaw ni Trump at Zelensky kay Putin sapagkat ayon kay Zelensky, hindi raw marunong tumupad ng usapan itong si Putin. Ito namang si Trump, iginigiit niya na kapag makapagpirma na nga sila ng deal ay wala nang mangyayaring gera. Inamin na rin mismo ni President Donald Trump sa harap ni Zelensky na nakausap niya na raw ng mahabang oras si Vladimir Putin at willing daw si Putin na magkaroon ng peace agreement laban sa Ukraine. Dagdag sabi ni Trump, "I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America." Nako, matindi ito mga kaibigan dahil parang ipinapalabas ni President Donald Trump na wala siyang pinapanigan sa dalawang ito, sa Russia man o sa Ukraine. At nang humaba pa ang usapan, painit na ng painit ang kanilang sitwasyon hanggang sa tumaas na ng tumaas ang boses ni President Donald Trump at ng vice presidente nito. Hanggang sa tinawag si Zelensky na disrespectful. Hanggang sa pinalabas na lang si Zelensky sa Oval. At ayon sa ulat, hindi na nakain ni Zelensky ang pagkain na inihanda ng Amerika para sa kanya. Ngayon, sa isang pahayag, nagsalita na si Zelensky tungkol sa kanilang naganap na pag-uusap ni Trump sa Oval. Nang tanungin si Zelensky kung kaya raw ba ng Ukraine na labanan ang Russia kung walang Amerika, ang sabi ni Zelensky, "No, it is difficult." Kumbaga, inaamin ni Zelensky mga kaibigan na ang Amerika ay isang napaka-importanting aliado at umaasa raw siya na sa darating na mga panahon ay muling makukumpuni ang kanilang relasyon.
Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa naganap na pag-uusap ni President Donald Trump at ni Zelensky? Sino kaya ang tama sa dalawa? Si Zelensky o si Trump? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan hindi lang sa Israel, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung sakaling na-inform kayo ng channel na ito tungkol sa usaping ito, i-like mo na rin yan sapagat napakalaking tulong ito para sa aming mga content creator. At sa lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.